ipinakikilala ang Lolo J TV. Dito sa ating YouTube channel, mga opinyon at diskusyon tungkol sa mga issue sa komunidad. Welcome kayong lahat sa ipinakikilala ang Lolo J TV. Dito sa ating YouTube channel, mga opinyon at diskusyon tungkol sa mga issue sa komunidad. Welcome kayong lahat sa Lolo J TV. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Lolo J TV. Welcome po kayo. Alam niyo mga kaibigan, mayroon lang akong nais i-discuss dito sa inyo, dito sa YouTube. Welcome po kayo, paki-subscribe, like, and share po ninyo ang ating video ito. Ngayon po ay buwan ng July at patuloy po ang kanilang impeachment hearing sa Senado. Ito po ay ginagawa nila tuwing ikatlong araw o tatlong araw sa isang linggo. At ito po ay binago na ang kanilang oras at ginawa ng alas 9 hanggang alas 3. So, pansin natin mga kaibigan, mula sa simula ng kanilang pag-hearing, ito po ay sa Article 4 of impeachment, yung nasabi nilang culpable violation of tawag doon yung pagbabanta or high crime, kung ano sinasabi. Napansin niyo po ba habang kayo ay nanonood ay yung mga una nilang witness, mga kaibigan, ay ang laging sinasabi, alala niyo po yun, yung una nilang witness na ang sinasabi po ay I have no personal knowledge, no? At ang ikalawa po ay ang sinasabi niya na typographic error. At ngayon po sa kay Matibag, ang huling witness po, ay ang sinasabi naman ni Matibag lagi na wala daw din siyang alam sa kanyang narinig na yung mga witness, or hindi na daw kailangan yung mga pagbabalikate ng mga witness. At alam niyo ba kung ano yung mga sinasabi ni Matibag, na wala daw po siyang alam, paano siya nagpunta dyan na wala naman siyang nalalaman tungkol sa kaso. Kaya mga kaibigan, talagang napaghahalataan na po natin yung mga nangyayari sa Senado. Naniniwala ba kayo na si VP Sara ay ma-impeach? Ha? Naniniwala po ba kayo? Kaya abangan na lang natin at patuloy tayong mag-observe. Kasi mga kababayan ko, ang lagi na lang natin naririnig doon sa mga sa mga prosecutor natin, na ang yayabang nila, na akala nila yung mga yung kanilang mga sinasabi ay hindi kayang lusutan ng defense. Na kahit nga si Ruben Padilla mismo, mga kababayan, na hindi naman abogado, ay naiintindihan ni Ruben Padilla na ang kanilang ginagawa ay hindi tama. So, doon sa mga kababayan natin naniniwala doon sa kabila na sinasabi nila na si impeach daw, may impeach na daw si VP Sara, lalong-lalo itong si Jokno, na sinasabi ni Jokno na niwala ba kayo na 80% umano
ng mga Pilipino ay ayaw na kay VP Sara, at sa buong Mindanao umano ay nabawasan na ang mga taong hindi naniniwala kay VP Sara. Naniniwala ba kayo dyan, mga kaibigan? Para sa akin, hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi ni Matibag, hindi ka panipaniwala ang sinabi nung isa, yung dalawa. Hindi ko matandaan yung dalawang dalawang mga abogado pa naman din, mga kaibigan, na kung iyong susuriin ay mali-mali po ang mga sinasabi. Tingnan nyo na lang yung isa, si Baligot ba yun, yung pangalawa na binawian ng patil ng Codigo, na napapansin mo itong isa, yung sino ba yung unang witness na laging malayo ang tingin, na kung pakiramdaman mo ay nag-aantay siya ng mga sinyales o mga signal mula dun sa prosecution. At ang isa naman, yung si Baligod, ay Baligod ba yun? Correct me if I'm wrong, kasi laging nakayuko na para bang may iniintay na chat doon sa cellphone niya. Tapos hindi ko man lang nakita yun na tumingala. At ito naman si Matibag ay nung inintroduce pa at kinu-question siya ni Luistro, ay napakabilis sumagot. At nung na-cross na siya, mga kababayan, ay ang lakas na ng tibok ng kanyang dibdib, at nadinig mo na sa microphone ang kanyang kaba ng kanyang dibdib. So, mga kaibigan, naniniwala ba kayo dun sa mga sinasabi niya, samantalang ang iniimbestiga sa kanya ay mula nung 2024, at itinalaga itong si Matibag ay ngayong 2026 lang, at pinalitan niya ang dating direktor ng NBI na si Santiago. So ito po, mga kaibigan, ay nakapagtataka, bakit nga ba nangyari ito? Tatlong witness na ito na umabot pa ng 8 araw, di ba? Pero kung susuriin mo, at maraming mga analyst, na walang kwenta itong Article 4 na demanda ng mga prosecution, dahil di umano ay hindi naman po ito kasakop sa impeachment procedure, or hindi naman pala ito impeachable offense, di ba? Kaya ako hindi sa nagdadasal ako, pero ako'y naniniwala na itong impeachment Article 4 ay walang kwenta. Sa susunod, mga kababayan, ay mayroon na naman silang bubuksan na second article, na yung umano tungkol sa, natin alam kung doon ba ito sa confidential fund o hindi pa natin alam. Basta abangan na lang natin sa susunod na linggo na naman, di ba? So kayong mga nakikinig at nakikinig sa ating support sa ating channel kay Lolo GTV, pakisuportahan naman po ninyo at
like and share. Mahalaga na po sa atin, sa amin, ang mga vloggers, ang inyong mga like at ang inyong subscription. At sa ngayon po kasi ay hindi pa tayo monetize, so antay-antay na lang tayo, no? Meron po tayong 1,400 na mga subscribers, subalit yung atin pong watch hour ay hindi pa umaabot sa talagang destination. So paki-like, share and subscribe na lang po ninyo ang ating YouTube channel. Abangan po natin ang kwento sa buhay ng impeachment sa susunod na linggo. Ito po si Lolo JTV Vlog. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye po. Thank you.